Hello, Sir Ray. Kumusta po? Redman Toy Sherman here. So, sir. Testingin natin, sir, yung unit na order nyo. The Lonex LM18 Full Metal Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay, actually, na-testing ko na siya, konti. Kasi medyo nakalimutan ko na siya. Medyo matagal na rin kasi ako din nakabenta na to kasi nga, puro VFC na yung pinagano ko, di ba? So, syempre, para pagka in-explain ko sa'yo, medyo, okay. So, tinest fire ko lang siya konti, okay? Pero hindi ko pa siya na FPS test, no? So, kasi alam ko 400 pass naman to eh. So, siguro, 400 pa rin. Okay, kasi konti lang naman, siguro mga naka 5-6 shots lang naman ako. Okay? So, ayan. So, may explain ko sa'yo yung mga naalala ko. So, ito, yung magazine, nilagyan ko na siya ng bala. Hindi ko alam kung ilan yung nilagay ko. Okay, basta nilagyan ko siya. So, ang loading na to sa ibabaw. Okay. So, ayan. So, buksan natin ang chrono. Okay, ayan. 00. Alright. Tapos, ayan. Teka lang. May bala ba to? Okay, may bala pa actually. Ayan. So, papasok ko na. Okay. So, to. Firing. Oh, 400 plus pa rin siya. So, siguro, baka ano to? 400 plus. Okay na yan. Kaya, 447. Okay? So, adjustable yung FPS na to. So, ito, kung yung nagkakamali is nasa maximum. So, kung gusto mo siyang pababain para makatipid ka sa gas, bawasan mo na lang. Okay? Merong kasamang Allen wrench dun sa box. Okay? So, ayan. So, next shot, isa pa. Siguro mga ewan ko, 3 siguro. Nawawala yung ano. 445, no? So, stable ba? Stable yata yung power na to eh. Yun yata yung maganda kay Lonex eh. Dito sa mga unit na to eh. Ano, 441. Stable siya. Ano? Ganun din may BFC. Parang di yata eh. O, ewan ko. Hindi ko na matandaan. Yan na to. 445.4 umakyat. $441.5. Parang may tumalsik na something. Akala ko baka ako nabutas na. Okay, so yun, more or less 440 siya. So, sabi natin 430. So, anyway. So, ngayon, teka, test fire pala natin yung nakikita ba? Test fire natin yung full auto, okay? Hindi siya ambidextrous. So, isang side lang siya. Okay, so ito na. Test fire. Ang burst mode. So, dito tayo sa part na to. Or dito na lang siguro. Dito na lang. Kita ba? Okay, burst mode. Dito. Yan. Okay, so 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapos, ubusin natin. Ubusin ko ba? Hindi ko alam kung ano eh, kung maraming gasto. What eh. Basta burst mode na lang. Sige, ubusin ko na. Dalawa na lang pala yung bala. Naklan to. Akala ko marami pa. Ayan. So, nag-open bolt. Ayan. Open bolt. Tapos, yan. Actually, bigat na itong unit ito kasi full metal. Tsaka parang heavy duty niya. Parang mas mabigat pa yata siya kay BFC. Kung hindi nagkakamali, mga bakal na to. Yung metal niya. Parang mas mabigat pa kay BFC. Tapos, itong magazine, parang same lang. Okay. So, ayan. Ubus na tayo ng bala. Okay. So, ngayon, medyo nanibago ko sa kanya. Wala, magkukwento lang ako. Medyo nanibago ko sa kanya kasi sabi ko, tigas ah. Kasi sa akin kasi pala, naalala ko, pinalatan ko yung parang ano niya, yung blowback spring or yung recoil, buffer spring niya.
ginamit ko Wii, yung sa akin. Kung hindi nagkakamali, Wii yung ginamit ko. Yung mga buffer spring ng Wii. Tapos, ilagyan ko siya ng short stroke. Short stroke ko. Kasi itong spring ito, tigas. Tigas, oh. Kaya nanibago. Kaya parang ang lakas niya. So, ang difference na tong unit na to, na tong unit nyo, if ever na wala pa kayong VFC, no? Ang difference ito sa VFC is that yung VFC, malakas din. Pareho sila malakas. Pero ito siya, snappy. Mas snappy siya. Yung kay VFC, mas mabagal. Pero, parang mas malakas yata yung kay VFC eh. Parang mas maingay or something. Konti lang naman. Kasi ito, pag bumabaril ako, parang hindi ako masyado nabibigay. Okay, naalala ko na. Kasi, yung buffer kasi ni VFC, bakal, metal. Yung buffer kasi nito, plastic. Alam ko, may video na ako before eh. Yung sa buffer na to na plastic. Tapos plastic may spring. So, medyo maganda yung buffer niya. So, eto, pag bumabaril ka, parang yung pag. Kasi dahil sa matigas yung, dahil sa matigas yung buffer spring niya, malakas yung abante dito. Tapos kasi yung buffer niya magaan eh, kasi plastic yun eh. So, hindi siya ganun. Hindi malakas yung ganun. So, parang malakas yung abante niya. Kasi nga, tama ba ako? Ulitin ko nga, testing ko nga ulit. Nakalimutan ko na. So, wala, kinukwento ko lang. So, yan, testingin natin ulit. Konti lang. Para medyo maalala ko lang. Nakalimutan ko na eh. Okay, so, yan. Yan, tigas oh. Okay, so, tinga, puto ko lang ulit. Wait, semi-auto. Tama nga ako. So, wala siya masyado yung patras. Parang nagbo-blowback siya, pero snappy siya. So, parang kumbaga, parang low blowback na snappy na malakas na hindi ko ma-explain. Ayan, kumakalog siya, pero hindi siya katulad nung kay BFC na parang sobrang lakas. Kasi nga, dahil doon sa buffer. Yung buffer niya, kaya maganda yung buffer na to. Kaya, well, ito kasi yung actually, pag sa competition, ito yung GBB ko pag sa competition. Kasi nga naka-short stroke. Ito yung nagamit ko. Hindi pala MK18. Yung M-Lock na 9.5. Parehas na sila, iba lang yung hawakan. Ayan, nakikita mo naman, umaalog ako eh. Diba? Pero, mas mas snappy siya compared kay BFC. Yung BFC, parang ang lakas talaga eh. Parang nayayanig ka. Ganun siya. So, si BFC, hindi siya magandang gamitin sa airsoft practical shooting competition. Kasi natry ko na eh. Medyo nahirapan ako eh kasi parang mas mabagal siya eh. Tapos hindi siya masyadong maganda i-short stroke. So, yung mga BFC, parang as is. Parang as is siya. Kumbaga, parang kung ano siya, yun. Kasi yung yun yung design eh. Yun yung design niya. Pero ito kasi, yung design niya, pwede mo siya i-short stroke. Ganun siya. Parang yung GNG. Yung GNG, pwede rin short stroke yun eh. So, ganun. Okay? So, ayun sir, okay na tong unit nyo. So, I'm going to pack it na para bukas, more or less, madala ko na siya sa courier. Okay? So, tapos, for the, inform ko na rin kayo, for the Spitfire Tracer, okay, for the Spitfire Tracer, kailangan mo tanggalin to, flash hider, okay. So, yung flash hider, ayan, sa ilalim, meron niyang Allen screw. So, you have to remove that para maalis mo to siya. So, siya, ganun naman yung gagawin mo. Tapos, for the red dot, dito siya ilalagay. So, pwede mo siyang alisin. Pwede mong alisin yung rear sight or pwede na namang hindi. Depende na sa inyo yun. Siyempre, kasi, depende kasi kung gusto mo medyo malapit sa mata mo to o malayo. Kasi siyempre, pag yung optics nandito, medyo, pag sumilip ka, medyo malayo kasi. Ganun siya. So, ako kasi, alam ko, dito ko nilalagay ito eh. Parang medyo nilalapit ko to. So, depende sa tao. Meron kasi iba talaga nilalagay nila to dito para kahit papaano, nagagamit pa rin nila yung iron sight.
So, parang ganun yung ginagawa ng iba. I don't know. Hindi ako sure. Basta yung iba meron pa rin. Or siguro, hindi ko naman yata nakita na may ganyan. Basta parang iba, ang alam ko, may iron sight pa rin, tapos nilagay nila dito. Siguro, pagka nawala ng battery or something. So, may iron sight pa rin sila. So, ito, flip up, tapos para bumaba siya, may pinipress siya, pipindutin mo dito sa gilid. Pag press mo dyan, saka mo siya mabababa. Ayan. Okay, so, as usual, ito, pakita ko sa inyo. Teka lang. Wala akong magnet. Itong unit na to, isang katutakang steel. Isang katutakang steel parts, tapos medyo solid yung pagka-steel niya, no? So, wait lang. Babalik ko lang. So, ano tawag dito? Bolt carrier group, steel. Ayan. Okay. Mayroon pa siya buksan eh. Kaya hindi ko nabubuksan. Ayan, steel. Tapos, medyo mahirap nga buksan. Gusto ko sana pakita sa inyo yung mga hammer na na steel, no? Pero, mahirap kasi buksan eh. Buksan ko ba? Sige. Sige, buksan natin. Para at least, pakita nyo. Ayan, steel. Toto steel. Pa ba? Ayan, yung bolt catch steel. Yung mag catch steel. Trigger. Ayan, trigger steel. Fire selector switch steel, no? Tapos yung mga pin steel. Ano pa ba? Itong nasa ilalim, yung hindi ko alam kung ano yun, trigger guard steel. Okay. So ito, sabihin ko pala sa'yo, yung sa akin, tibay nun, kasi di ba parang may bakal dito, share ko lang, may bakal dito sa may trigger guard. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero nawala yung sa akin. Nawala. So ito, pinupush ko, parang hindi naman natatanggal. Kaya hindi ko alam paano nawala yung sa akin. Kasi minsan, alam mo yung kakagamit-gamit, hindi mo napansin nawawala, di ba? So, hindi. Ito, bubuksan ko. Papakita ko lang sa inyo. Medyo matigas. So, okay. Tsagain natin. Tapos hindi lang ganun. Medyo gaganunin ko pa to. Ayan. Sigip eh. Okay. So, palasin natin para at least more or less. Yan yung bolt. Ganda ng bolt na to eh. So, ito, pati to seal eh. Yan pati yung ibabaw steel. Kaya nga bigat na itong bolt carrier group na to. Steel, yan. Okay, so yan lang yung dalawa naman nakahiwalay. Tapos yan, okay. So yung sa akin, ito, kasi di ba parang medyo gumagalaw. Alam ko nilagyan ko to ng tape eh, yung sa akin. Nilagyan ko ng scotch tape para nakafix siya dyan. Hindi siya masyadong gumagalaw. Wala lang, sinare ko lang. Pero tingnan mo kung kailangan ba o hindi. Yan. So, okay. So, yan. Tapos, ito na. Teka, tanggalin ko lang tong... Ayan. Ito yung mga laman loob mo. So, ayan. Ito yung hammer. Yung hammer kasi may roller siya eh. Parang katulad kay Wii. Ayan, steel yan. No? So, ito ba? Ayan. Yung sear nasa ilalim, so hindi na natin ma-access yun. Pero yun, basically, yan, ganyan. Okay? So, buksan ko ba itong buffer mo? Pakita ko lang sa inyo, sige. Tigas. Ayan, para at least makita mo lang. Ayan. So, ayan ang buffer. Ang kapal, tapos ang laki nung Kaya ang tigas eh. Tapos ito yung buffer mo. So, itong buffer mo, astig to, plastic lang siya, kasi dito may spring pa to sa loob eh. Ayan Kaya, nasa-soften niya yung impact dahil dito kasi may extra string, mayroon pa siyang extra spring sa loob. Galing, no? Okay. So, ayun. Down. Teka, balik natin. So, ayun. Bilis lang magkalas. Tapos, ano ba? Wala naman ang masasabi. Ang ginawa ko lang naman sa akin, actually itong magazine, teka lang, babalik ko lang to. Ay, naku, pahirapan na naman to. Tigas eh.
Okay. So, for the magazine, pwede mo tong kalasin kasi wala siya yung katulad ng mga kay BFC na na-disable yung open chamber. Open bolt pala, okay. So, pwede mo alisin kasi meron siya, ito yung nasa likod, oh. So, pag kinalas mo kasi to, pwede mo tanggalin yan. Para kahit na wala ng bala, hindi siya nag-open. Kung gusto mo lang naman, hindi na siya mag-open bolt. Okay? Tapos, nakalimutan ko na kung ilang bala na lalagay rito. Pero medyo madami yung bala na lalagay rito. Tapos, if ever na gusto mo pang madagdagan ng ilang piraso siguro, pwede mo bawasan konti yung spring. Parang ganun. Yun yung ginawa ko sa akin. Kaya parang kasya yata kahit na 40 eh. Parang 40 yata nalagay ko sa akin o 37. Parang ganun. Parang alam ko medyo madami. Basta maganda tong magazine na to. Okay. Actually, may modification pa nga ako. Ginawa ko, binutasan ko. Tinignan ko kung ilan yung 30. Tapos nilagyan ko ng butas para alam ko kung 30 na yung bala ko. Parang ganun. Nilagyan ko ng butas na maliit dyan. Kasi plastic kasi to eh. Tapos yung bala niya nandito. So pagka kinalas mo to, malalaman mo kung paano. Okay? So yun yung modification na ginawa ko sa isang magazine ko. Okay. So yung kargaan dito sa ilalim. Okay? So yun lang sir. Wala naman ako masasabi na regarding this unit kasi okay naman siya overall. Ay, oo nga pala. Ano siya, yung pala, ito pala yung isa pang sasabihin ko sa'yo. Alam mo, nabanggit ko na rin ito sa previous vlog na kailangan dito may mabibigat yung BB. Kailangan heavy yung BB niya kasi medyo yung hop-up niya parang naka-on eh. Naka-on yung hop-up niya. So, pag magpa-practice ka na to, pag magta-training ka, hindi siya pwede sobrang layo. Kailangan malalapit yung mga target mo para at least hindi gumagana yung hop. Ganun siya. Hindi pa pwedeng mag-take effect yung mga hop niya. Yung hop ng unit na to. Kasi, gagamit ka ng mahal na BB, mga mabibigat, di ba? Siyempre, sayang eh. So, if ever na gusto mo gumamit na sabihin natin 0.20, 0.23, 0.25, mga ganyan, yung mga medyo mamagagaan. Actually, hindi ko nga alam kung, hindi ko pa na-try na gumamit ng sobrang bigat kasi nasasayangan ako eh, okay? So, hindi ko alam kung ilan yung minimum na BB sa kanya para diretso lang siya. Ang ginawa ko kasi dun sa hop-up ko, nung nalaman ko na naka-on siya, is minodify ko, tinanggal ko, tapos actually hindi ko binawasan. Naglagay ako ng mas manipis na hop-up knob. Ganun siya, hop-up knob. Kasi meron siyang parang knob eh. So ito yung hop-up, yung backing, tapos parang, di ba, meron siyang nagpo-push, tapos sa gitna nun, parang may goma. So yung goma na yun, for this one, makapal. Kaya tendency, pag nilagay mo yung goma na yun, yung knob, parang knob, di ko alam kung knob tawag doon. Parang pag nilagay mo siya, naka-on siya, naka-ganon siya. So, ang ginawa ko sa akin, pinalatan ko na mas manipis. Ginamit ko para eraser yata yun eh. Eraser. Okay. Eraser na black. Mongol. Hindi nagkakamali. So, parang ganon. So, gumawa ako manipis. Yun yung pinatong ko. Kaya, parang naka-mild lang siya. Tapos, ang ginagamit ko na BB dun, 0.30 para diretso. Ganon. So, kapag gumamit ako ng 0.28, umaakit yung BB. So, ito, hindi ko alam kung 0.4 yata dapat o baka heavier pa. Para kung talagang gusto mo malayo-malayo. Ganun siya. Okay? So, ayun lang sir. Yun lang yung complete na info regarding this unit. Wala naman na masyadong ano dito. Okay? So, ayun sir. Abangan nyo na lang sir. Yung send ko sa inyo yung picture ng order niyo. Okay? So, ayun sir. Thank you for your order sir. Until next transaction. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.